susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. So hindi lang siya tagahaba ng buhay, tagahanap din ng love life ang pansit. At ngayon, Opo, dekalidad po ang dekalidad. produkto At natin. bakit? Bakit dekalidad at bakit masarap ang inyong mga putahe ngayon? Kasi Ano bang yung kakaiba? Lahat ng gawa ko na yan is galing sa puso ko. Kasi nandito yung asawa mo. Hindi na ako makalunok kasi ang taba ng Shanghai. Ito naman ang huli. Take out, ano? Ay, di sineryoso niya. Joke lang. Ay. Mga ka-food trip, handa na ba kayo para sa panibagong Pansit Adventure? Papunta tayo ngayon sa San Roque, Marikina para tikman ang fusion of cuisines. Dito lamang sa MJ's Pinoy Chinese Pansiteria. Park muna tayo at muli, ako ang inyong ka-food trip, Jose Ingan. At kung gutom na kayo, katulad ko, tara, food trip! Mga ka-food trip, hindi ko birthday ngayon pero parang birthday ko at parang fiesta dito araw-araw sa MJ's Pinoy Chinese Pansiteria dahil nakikita nyo naman, sobrang daming pagkain natin ngayon. And with us today ay walang iba, kundi ang may-ari at mismong nagluto ng ating mga pagkain ngayon, si Sir Marlon. Sir Marlon, kamusta Thank nga you. po kayo ngayon? Okay naman po. So siguro ang una kong pwedeng itanong, paano nagsimula ang MJ's? Yung MGs na to, magwa 1 year pa lang to. Pero, ang story talaga nito, ang boss ko is dating, yung unang pansiteria to is Homer's Pansiteria. 14 years kami nagsama ng boss ko na yon. So, ngayon, nung nakaraang taon, nung April, nagkaroon ng, kaya nangungupahan lang dito yung boss ko eh. Itong pwesto na to eh. Nagkaroon sila ng konting hindi pagkakaunawaan. Tapos, gusto pa naman ng boss ko, magpatuloy sana, nagpapahanap ng pwesto sa akin. Ang naisip ko na lang, ay naisip ng boss ko, total, kumpare ko yung may-ari nitong bahay na to. Apo. Sabi, ikaw na lang kasi papayagan ka naman na, na magpatuloy diyan. Ako, hindi na ako pwede kasi hindi na ako papayagan. Ngayon, sinabi ko, okay lang sa'yo, boss, na ako na lang patuloy. Sabi niya, oo naman, susuportahan kita dyan. Tapos lahat, saka matandaan na rin yung boss ko na yan. So ngayon, binayaran ko yung, yung ibang gamit, pinuload niya yung iba, tapos pinalitan ko ng pangalan. Ayun, naging MJ's Chinese Pinoy Pansiteria. Bakit MJ's? Yung misis ko, ako yung M, Siya yung J. Siya yung J. So yung M is Marlon. Aba, Yung J ay? Jeremy. Grabe naman! Forever. Nandiyan ba si Mrs.? Dito, Ayan! Dito pala si Madam Jemer. Ay, camera shy siya. Camera shy. Pero nagbunga dahil again sa hard work, sa pagmamahal niyo ng inyong asawa. And fortunately, after a year, Dito. ang ganda, ang ganda. At ito. So, gaganon pala siya nagsimula. Opo. 14 years kang nagtrabaho para sa kanya as a cook. Opo. Yung Homer's Pansiteria, 14 years kami nagsama noon nung boss ko na yon. Pero ngayon, napalitan ng pangalan pero walang nagbago sa luto. Mas umimprove pa kasi dinagdagan ko yung serving. Kasi ikaw na may-ari. Ang katwiran ko kasi, kumita ng konti, okay na. Basta maibigay ko yung serbisyo ko doon sa customer. Oo, talagang Bigay customer na. first. Opo. O, kitang-kita ko nga, sobrang Basta laki ng hindi- mga serving eh. Basta may balik lang yung puhunan sa araw-araw, tapos kumita ng konti, okay na. So, masaya na ako doon. At yung mga kasamahan niyo rin po ngayon dito ay dating kasama niyo rin doon. Well, ako lang yung yung misis ko, kaming dalawa. Doon ba kayo nagkita? Dating empleyado kami dito. Opo. Ay, grabe naman. So, ang bunga ng pagmamahal ay mula sa pansit. Parang Yun gano'n. pala. So, hindi lang siya tagahaba ng buhay, tagahanap din ng love life ang pansit. Ayan. So, kayo ba, Kuya Marlon, gano'n na ba kayo katagal nagluluto or paano kayo nagsimula magluto?
Galing ako sa sa Edong's Pansiteria, dito rin sa Marikina, sa Midtown Subdivision. Taga Marikina talaga kayo? Hindi po, sa probinsya ng Samar. Tas Northern kayo. Samar po. Lumuwas. 12 years old, nandito na ako para makipagsapalaran. Tapos nagsimula kayong magluto ng anong edad po? Una kong pinasukan sa Marikina is sa Patusan eh. Naging tagabili ako na... Sa Patusero ka rin? Naging finishing ako. Una kong pinasukan is naging boy ako ng Jap Shoes Factory dito sa Midtown. Nung 1 year siguro, nung 1 year na yun, 1 year na ako doon. Naging finishing na ako. Tapos, yung amo ko na yun, si Jap Shoes Factory, may-ari ng pansiteria. Yung tapat nila, pansiteria yun. Edong's Pansiteria. Tapos na-transfer ako, nag-dishwasher. Dishwasher. Yun. Hindi ka agad cook? Hindi Dishwasher agad. muna? Pinagdaan ako. Doon ako na yung story. Kaya sabi ko, mahaba. Mahaba. Pero na-summarize mo naman. Pero grabe na nagsimula kayo, 12 years old. From Samar, lumipat kayo dito. Naging boy ako. Tapos nag-start kayo sa sapatos. Tapos naging dishwasher. Tapos kaya halos wala ako. Pero yung umana na ako, lumuwas na ako. Yung galing niyo, yung sipag, tiyaga niyo, may sarili na kayong negosyo na talagang nagbibigay serbisyo sa mga taga Marikina kasi mura, laki ng serving, sigurado akong napakasarap. At ngayon, dekalidad po ang dekalidad. At bakit? Bakit dekalidad at bakit masarap ang inyong mga putahe ngayon? Kasi ano bang kakaiba? Lahat ng gawa ko na yan is galing sa puso ko. Kasi nandito yung asawa mo. Hindi kayo lugi dyan. Maniwala ka sa akin. Kasi nga, katulad ng Katutay Gisado. Yan, 3 to 4 person yan. 240 pesos lang yan. Fried rice, 180. Special fried rice na yan. So ito 240, good Opo. for 4 person. 3 to 4, opo. Mukhang pang 4 to kasi ang laki. Ito 180, ganun din. Opo, 180. Special fried rice yan. So talagang pang sharing to. Since pang sharing to, tas usually ito yung mga kinakain ito yung pangmasa na pagkain. Na yung kain lang sa budget. Tapos pang okasyon. Ayun May na nga. birthday ka, may kasal, may binyag. So nagki-catering din kayo? Ayun yung wala pa. Kasi mag-1 year pa lang tong bago napunta sa akin. Para bang may mga, kunyari, may mga special order, kahit small lang, kaya naman i-cater yun, yung mga ganon. Small order. Kaya. Kaya Opo, naman. Ayan kaya. guys, kung may upcoming birthday kayo o fiesta, pwede pa rin kayo mag-special order dito. Mag-message lang sila, no? Opo, mag-message lang po kayo sa MG's Chinese Pinoy Pansiteria. May sarili pong page tong Chinese Pinoy Pansiteria po. Message lang po kayo doon. At tutugon po kami hanggang 9 a.m. hanggang 11 p.m. po ang operation namin. Ano pala, ang haba. Opo. Tapos ano yun, ilan ang nagluluto? Ikaw lang? Ako lang po. Bali, opo. Gano'n nga katagal nagluluto araw-araw? Opo, everyday po yan. Tapos kinakaya mo. Wala kayong closing Monday to Sunday. Mayroon, once a month lang. Once a month, hindi a Opo. week. Once a month. Ayun, so, nakikita namin yung sipag, yung tiyaga nyo, pero what keeps you going? Bakit hanggang ngayon sobrang porsigido kayo magluto? Anong inspirasyon nyo behind it? Dahil po kasi sa hirap ng buhay doon sa amin, magulang, wala po kaming kakayahan, wala kaming pera. So, ang iniisip ko is yung pamilya ko, yung misis ko, makahong kami sa kahirapan. At ayun, magbumuo ng magandang pamilya na hindi umaasa sa iba. Sariling sikap. Sariling sikap. Opo. And Tapos yun, mabagyan yung magulang ko ng magandang, kahit konting lang. Ayun, tanong ko muna. Ayun, paano naman? Sa recipe, sa pagtimpla, sa pagluto, ano yan? Lahat inisip mo or may pinanggalingan Sa bagay na yan, recipe? doon sa Edong's Pansiteria, doon tali, hindi pa, naging lang ako, assistant, dishwasher, tapos naging assistant cook, tapos naging taga-prito. So, andun, nung nalipat ako ng Onals, doon ako natuto na talagang magluto. Inaaral ko lahat. Naging dishwasher, tapos na ako sa naging assistant cook, taga-prito ako doon, hanggang sa naging, yung boss ko na yon magbabranch. Then, nakuha ko lahat yung ingredients. Ako na tinitimbang namin. So, yun, nakuha ko yung recipe. Sabi ko, kaya ko siguro to. Madali lang to eh. Tapos nagawa mo na ngayon. Hanggang sa, nalipat ako doon, nagluto na ako doon. So, nag-click naman yung restaurant. Na-operang kami ni Homers. Lumipat dito sa sa Marikina ulit. Ayun, dito ko pinagpatuloy So, yung Homers pangatlo. Pangatlong pinasukan ko. Pangatlong pinasukan mo na. Sa tatlong pinasukan mo, lahat yun. Walang nagturo sa'yo. Talagang natuto ka lang. Opo. Dahil sa paghahanap buhay, ganyan. Opo.
At ngayon, masasabi mo na bang master chef ka na kabisadong-kabisado mo na talaga ang lasa ng Pang-Pinoy? Sa akin, siguro kasi lahat naman sa tagal ko dito, 14 years, 15 years na, para isang taon na ito eh. Siguro kasi yung mga regular customer ko is bumabalik. 14 years, 15 years ko ng regular customer yon. Tsaka alam din nila yung story behind ng MJ's. Opo, yun. Sinabi ko sa kanila, piniliwanag ko na yun, dating Homer, ngayon MJ's Pansiteria na po. Nagpalit lang po ng pangalan. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin yung lasa. Yung Pero lasa, pinagtagan mo. Opo, mas umapprove po yung lasa at serving natin kasi ako na mismo yung nag-handle. Walang nagbabawal sa akin gumalaw sa kusina. Oh. So isipin mo, 14 years ka nang nagluluto, pero bago yung 14 years na yun, nagsimula kang sa factory ng sapatos, naging dishwasher ka, assistant chef, hanggat sa kung saan ka na napuntang pansiteria, naging assistant chef, naging head chef. Ngayon, business owner ka na, successful businessman. Sa mga nangangarap dyan, na mga kapwa Pilipino na gusto din ma-achieve yung na-achieve mo, may gusto ka bang mensahe or tips para sa kanila para maabot din nila yung pangarap na naabot mo? Opo, sa kapwa kong Pilipino na katulad ko na nagsusumikap sa buhay, magtiwala lang po kayo sa mga Panginoon at darating ang biyaya sa inyo. Magsumikap lang po, walang lumaban ng patas, magtiwala sa Panginoon. Ayun, so yun po yung naging inspirasyon sa buhay. Si Kuya Marlon ay isang patunay na sa sipag at sa tiyaga ay kaya talaga natin makaangat at maabot ang ating mga pangarap. And not just that, no? Siguradong pag pumasok ka sa trabaho mo ay makikita mo ang love of your life. Katulad ni Kuya Marlon na nahanap si Madam Jeremy. So congratulations sa business nyo, sa relationship. Congratulations dahil naluto nyo to lahat bago kami dumating. At narinig na nga po natin ang kwento ni Kuya Marlon kung paano nagsimula at kung paano ngayon nagtatribe ang MJ's Pinoy Chinese Pansiteria. Pero ngayon parang oras na ata para inggitin kayo mga food trip kung gaano kasarap ang bawat dish na nasa harapan ko ngayon sa pagbabalik ng Tara Food Trip. "2025 was a meaningful year for Bingo Plus Foundation. As our purpose grew, it was time for a new chapter. Introducing DigiPlus Foundation. Education is the bridge to opportunities. Through the Future Smart program, we empower learners and educators nationwide. At DigiPlus Foundation, we multiply learning for a better future. Healthcare should come with no barriers. Kalusugan Plus delivers medical missions and Embrace Plus mental health support which empower every Filipino through compassionate and accessible healthcare. At DigiPlus Foundation, we multiply healing. One patient, one community at a time. Every dream deserves a chance. In Wish Plus, we grant wishes, empowering individuals, families, and communities together with their partners. At DigiPlus Foundation, we multiply hope, dignity, and possibilities. Disasters don't wait. Through the Bayanihan Plus program, we mobilize immediate response and recovery efforts. At DigiPlus Foundation, we multiply the spirit of Bayanihan across the nation. DigiPlus Foundation is committed to delivering on our promise to bring help within everyone's reach. When support becomes accessible, impact doesn't just grow, it multiplies. Madaling pa ba mag-cash in sa Bingo Plus? Sa Bingo Plus. Official partner na namin ng Bayad Center. Easy! License ba yun ng Popcorn? Sa Bingo Plus. Kaya responsible gaming lagi. Ang fun! Gaming? Na may insurance? Sa Bingo Plus. Sa PhilFirst, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! Talaga namang... Sa Bingo Plus. Partnered with Bayad Center, licensed by PAGCOR, protected by PhilFirst. Sa Bingo Plus. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan.
2025 was a meaningful year for Bingo Plus Foundation. As our purpose grew, it was time for a new chapter. Introducing DigiPlus Foundation. Education is the bridge to opportunities. Through the Future Smart program, we empower learners and educators nationwide. At DigiPlus Foundation, we multiply learning for a better future. Healthcare should come with no barriers. Kalusugan Plus delivers medical missions and Embrace Plus mental health support which empower every Filipino through compassionate and accessible healthcare. At DigiPlus Foundation, we multiply healing. One patient, one community at a time. Every dream deserves a chance. In Wish Plus, we grant wishes, empowering individuals, families, and communities together with their partners. At DigiPlus Foundation, we multiply hope, dignity, and possibilities. Disasters don't wait. Through the Bayanihan Plus program, we mobilize immediate response and recovery efforts. At DigiPlus Foundation, we multiply the spirit of Bayanihan across the nation. DigiPlus Foundation is committed to delivering on our promise to bring help within everyone's reach. When support becomes accessible, impact doesn't just grow, it multiplies. Madaling pa ba mag-cash in sa Bingo Plus? Sa Bingo Plus. Official partner na namin ng Bayad Center. Easy! License ba yun ng Pagcor? Sa Bingo Plus. Kaya responsible gaming lagi. Ang fun! Gaming? Na may insurance? Sa Bingo Plus. Sa PhilFirst, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! Talaga namang... Sa Bingo Plus. Partnered with Bayad Center, licensed by Pagcor, protected by PhilFirst. Sa Bingo Plus. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan. Madaling pa ba mag-cash in sa Bingo Plus? Sa Bingo Plus. Official partner na namin ng Bayad Center. Easy! License ba yun ng Pagcor? Sa Bingo Plus. Kaya responsible gaming lagi. Ang fun! Gaming? Na may insurance? Sa Bingo Plus. Sa PhilFirst, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! Talaga namang... Sa Bingo Plus. Partnered with Bayad Center, licensed by Pagcor, protected by PhilFirst. Sa Bingo Plus. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan. At nandito pa rin tayo sa aking birthday party na napakaraming pagkain ngayon at kailangan ko nang simulan kainin ang bawat isa dahil sobrang takam na ako at gutom na gutom. Kasama pa rin natin ngayon si Kuya Marlon at habang kumakain, tatanungin natin siya kung bakit masarap ang bawat putay na nandito sa harap ngayon. So Kuya Marlon, saan tayo pwede magsimula? Subukan mo yung fried rice namin. Okay. Ito po yung sunod yung torta po. Yung torta? Okay. Torta kong baboy. Tortang baboy? Opo. Anong sauce yan? Sweet and sour sauce po yan. Sweet and sour sauce. Sige, so simulan muna natin sa kanilang fried rice na magkano lang ulit to? 180 po. 180 pesos, loaded ang kanilang fried rice ngayon. Good for 3 to 4 people, pero mukhang more on 4 people to kasi napakalaki talaga hanggang sa dulo. So syempre, bilang isang Pinoy, kailangan natin ng kanin. Ito ang una nating titikman. Sa totoo lang, kanin pa lang, ulam na oh. Sa sobrang daming sangkap, ingredients, nandyan ngayon. Ano bang laman ng fried rice niyo, Kuya Marlon? May ano po yan, may longganisang Macau, may baboy, may green peas, may carrots, tsaka hipon. Dami! Ang daming laman, may Apo, hipon special din. fried rice po yan. Special fried rice ng MJ Seca. Kuha lang ako ng kutsara dito. At syempre, bawat fried rice kailangan may ulam. So pagsasabay ko siguro muna ang fried rice tsaka ang tortang baboy. Torta baboy. Na ang sauce niya ay, ano ulit ang sauce nito? Sweet and sour po. Sweet and sour sauce na tortang baboy.
Napakalaki nito. Literal na mas malaki pa to sa mukha ng karamihan ng Pilipino ngayon. Ang laki niya. Ang juicy, punong-puno ng sauce. At i-prepare natin siya sa kanilang special fried rice. Kung tatanungin kita, magkano itong dalawang to? Combined. Bali, 370 lang po yan lahat. Itong dalawa, 370 lang. 190 yung torta, 180 yung fried rice. Pwede namang date to. Kahit isama niyo yung... Hindi, ayoko mag-joke ng ganun. Basta kahit more than 2 kayo, pwede kayo mag-date dito. Dahil sobrang sulit ang laki ng servings. And now we will taste the tortang baboy. Pati na rin ang kanilang special fried rice with the perfect bite. Let's go! Taray! Magsisimula muna tayo sa fried rice, no? Opo. Masarap ng texture niya. Hindi siya basa, hindi siya whatever. Masarap, malasa, na kahit ang daming sangkap. Perfect yung mix, perfect yung balance ng flavors ng fried rice. Paired up with this tortang baboy. Grabe! Sulit na sulit! Sobrang sarap, kuya. Bakit ang sarap ng fried rice nyo? Loaded po kasi sa sahog yan, saka malasa po yung panimpla namin. Kaya kakaiba yung lasa ng fried rice nyo? Opo. Sa dami ng sahog niyan, saka yung pampalasa namin, talagang hindi namin tinitipid. Hindi tinitipid, no? Solid hindi lang quantity, pati yung quality, hindi tinitipid. Opo. Kaya ganun kasarap. Etong tortang baboy. Ngayon lang ako nakakain ng tortang baboy. Bakit ang sarap? Yan yung tortang marikina na dinadayo po. Yan yung mabenta po sa amin. Mabenta po sa amin yan. Hindi na ako magtataka ba't sobrang benta. Kaya naman tikman na natin ang ibang mga putahe. Nakikita ko dito may Shanghai. Shanghai po. May Shanghai, pork. Pork to, no? Ayan, tikman natin. Since natikman na natin yung kanin, yung mga Shanghai kasi sanay akong kainin walang kanin kasi talagang dinudukot ko to, sobrang gusto ko kagad at ayoko maubos. Kailangan ko talaga kainin to kahit wala pang kanin. So ngayon, didip natin sa sauce. Let's go for the perfect height bite. MJ Shanghai, tignan natin kung gaano nga ba kasarap. Let's go. Oh, literal, taba. Ang taba, kuya, laman na laman. Akala mo hotdog. Punong-puno yung laman, oh. Grabe ko, hindi yan tinipid, ah. Opo, solid po yan. May kinikita pa ba kayo dito? Sobrang laman, oh. No? Bawat kagat, laman na laman. Soft on the inside, crunchy on the outside parts, which is right. And magkano ba tong Shanghai na to? Sa halagang 160 pesos po. 60 pesos, ilang pieces? 12 pieces po. 12 pieces. Nakikita nyo kulang kasi may mga kumukuha dito bago kami magsimula eh. May dumukot ng Shanghai kaya kulang eh. Grabe, ang sarap. Anong kakaiba sa Shanghai nyo? At bakit 60 pesos lang? Grabe, mura. Kasi po, ang sabi ko nga po, kumita lang ng konti, okay na. Oh, kumita ka lang ng konti. Opo, malasa rin po talaga yung ano niyan, yung ingredients niyan. Lasang-lasa, no? Sa totoo lang, kuya, grabe na yung servisyo na ginagawa mo sa mga taga-Marikenyo. Ano yun? Opo. Mga taga-Marikina, sulit na sulit dito. Bawat kagat, sobrang loaded. Okay. Next tayo, ito kuya, ano to? Sweet and sour fish fillet. Ano? One of my all-time favorites. Apart from the Shanghai, of course, the fish fillet. Especially since mahilig ako mag-gym, nagbabalk ako ngayon, I need my protein source. At parang dito ko siya kukunin ngayon. Ito kuya, fish fillet. Opo. Sweet and sour sauce din. Opo. Magkano kuya? 240 lang po. 240. Ang laki, ang dami, pero ang tanong, gaano ba ito kasarap? Let's go and look for the perfect bite. Ayan. Grabe. Tagal ko ba ako kainin? Okay, ito. Fish fillet, 240 pesos. Good for sharing, good for 4. Baka nga 5. Pero kung ako'y nandito, baka pangakin lang to. So let's go. Titikman natin kung gaano nga ba kasarap as we look for the perfect bite. Ito ang panalo. Boss, ito ang panalo. Grabe. Napakasarap. Ito onion to, no? Opo. Sarap po. Pati onion ang sarap po. Ito ngayon, ang pinaka-huling dish, one of their signature dishes, ano to, Kuya Marlon? Pototay gisado po. Pototay gisado. Kakaiba ang itsura niya, no? Usual ba to? Kasi parang ngayon lang ako nakita ng ganyan, eh. Opo. Natural po yan sa Marikina. Natural Lahat sa ng pansiteria dito may hututay na ganyan. Ano to? Mas Pinoy ba to? Mas Chinese? Mas Pinoy po. Mas Pinoy. Kaya dapat swak na swak to sa panlasa ng Pinoy. Magkano to, kuya? 240 pesos po. 200 pa. So 240 na ba ang pinakamahal?
240 lang pinakamahal Yung dito. Beyond White Special, yun yung pinakamahal. Nawala dito ngayon. Nawala po dyan. Sa sobrang mahal ng Pure White Special, sobrang sarap. Hindi naman sobrang mahal. Ano po yan, konti lang po yan. Kasi pagka take out mo, mas marami po yung serving. Kapag dine-in, medyo konti. So pag tinake out nyo, pag hindi kayo kumain dito, mas marami pa yung makukuha nyo. So, eto, kuha tayo ng bowl. Pero papakita ko muna sa inyo kung gaano siya kalaman, kung gaano siya ka-loaded. Mainit na mainit pa. Nagamit ako ng serving spoon. Ayan. Loaded na loaded siya. Ito ay, ano to kuya? Wonton wrapper. Wonton wrapper. Uy! Okay. Ang parang perfect bite ata dito, hindi kinukutsara dahil ito ata ang ginagamit na kutsara. For 240 pesos, good for sharing, good for everyone. Pero, good nga din ba ang lasa as we go for the perfect bite? Oh, grabe oh. First time ko to kainin. Grabe, ba't ngayon ko lang to kinain? May kasama pang itlog. Yung itlog ata yung uunahin ko ulit. Another perfect bite. Deserve ng round 2. Isang buong itlog para kay Ingan lang. Grabe. Sobrang sarap for 240 pesos. Very worth it. Ba't ganito siya kasarap, kuya? Anong ginawa mo dito? Malasa po talaga yan. Ang sabaw niya po dahil sa kaldo ng liempo, may buto-buto ng ng baboy. May broth, oo. Tapos pampalasa, oyster sauce. Marami yung nilagay. Hindi mo talaga kami tinipid, Opo, no? Hindi po tinitipid yan. Hindi kami tinipid, hindi kami ginulang. Busog na busog ako, tagi-isang kagat pa nga lang yun, pero sobrang busog na ako. Grabe, for the first time, no, nag-cut kami dahil ang daming putahe na nilagay ulit dito. So sobrang dami ng niluto mismo ni Kuya Marlon. Imagine, Kuya Marlon started as a dishwasher, naging assistant chef, up to now na head chef na. Siya pa ang may-ari nito mismo, and the best part is mura at malusog at sobrang siksik ang bawat putahe na nandito ngayon sa MJ's. Kaya Kuya Marlon, maraming salamat. Bago ko tikman ang tatlong to, sabihin mo naman sa mga viewers kung paano din nila may experience ang kasarapan ng MJ's. Mga kapodri, kung order po kayo sa MJ's Chinese Pinoy Pansiteria, message lang po kayo sa page namin. At mag-a-assist po kami doon, bibigyan ka namin ng menu, andun lahat ng contact number namin. Open po kami 9 a.m. hanggang 11 p.m. po. 9 a.m. hanggang 11 p.m. every single day. Basta nakita niyo si Kuya Marlon sa labas, bukas na bukas sila at sila sigurado magluluto. Kaya tikman na natin ang tatlong to. Pero guys, marami pa tayong aabangan in the following weeks. Kaya naman, sa ating mga ka-food trip, dyan lang kayo. Siguradong next week, bubusugin ko kayo ulit. Kaya naman, kita-kits sa susunod na Tara Food Trip.